Mainit ang hangin, ngunit tuyo. Sa labas, tumatama ang araw sa mga salamin ng gusaling Ayala Tower, isa sa mga pinakarespetado sa Makati Central Business District. Ang marmol na lobby ay kumikinang sa gintong refleksyon. Huminto si Bea Alonzo bago pa man tumawid sa mga salaming pinto. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang mga kamay, isang simpleng cream-colored na folder. Tumawid siya sa mga pinto. Mabilis siyang tiningnan ng dalawang receptionist na nakasuot ng itim na uniforme. Ang isa, nang walang imik, ay nagbaba ng tingin na tila ayaw maging bastos. Ang isa naman ay itinaas ang kilay saglit at pagkatapos ay muling nag-focus sa kanyang screen. Dahan-dahan siyang sumulong, huminto sa harap ng mga elevator, ngunit bago pa man dumating ang isa, nakaramdam siya ng kirot sa sikmura. Naglakad siya patungo sa banyo, na matatagpuan sa likod ng isang madilim na marmol na panel sa dulo ng bulwagan. Marahan niyang itinulak ang pinto ng banyo ng babae. Pagkapasok niya, nakarinig siya ng mahinang hagulgol. Naging tahimik siya, ayaw niyang mang-istorbo, ngunit ayaw rin niyang umalis. Lumakad siya ng 2 hakbang at nakita sa harap ng salamin ang isang batang babae na may brown na buhok. Maayos ang pagkakaayos, ngunit namamaga ang mga mata sa kaiiyak. Ayos ka lang? Mahinang tanong ni Bea. Hindi mahalaga. Aalis na ako, sabi ng dalaga habang pinupunasan ang kanyang mukha ng tissue. May nangyari ba? Nag-alinlangan ang dalaga, pagkatapos, nang hindi siya direktang tinitignan, ay nagsalita. May interview ako sa Medina Group sa ika-68 Palapag, ngunit hindi nila ako pinayagan pumasok. Sabi nila, hindi raw ako pasok sa visual profile, na ang imahe ay bahagi ng talento. Nanatiling tahimik si Bea ng ilang segundo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ng hindi tunog peke. Ikinalulungkot ko, taos-pusong sabi niya. Hindi ito dapat mangyari kanino man. Isang buong buwan akong naghanda. Mayroon akong 2 master's degree, ngunit siyempre, wala akong designer bag, walang mataas na takong, o importanteng apelido. Ang mga idiot! Ngumiti ng bahagya si Bea. Huwag mong hayaang pagdudahan nila ang iyong halaga. Tumango ang dalaga, bagaman may kalungkutan, at lumabas ng banyo nang walang sinasabi. Tumingin si Bea ng 1 segundo sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay hindi nagpakita ng kahinaan. Kalmado lang. Inayos niya ang isang hibla ng buhok, mahigpit na hinawakan ang kanyang folder at lumabas din. Ilang minuto ang lumipas, siya ay nag-iisa sa elevator. Nang bumukas ang mga pinto sa ika-68 Palapag, nagbago ang kapaligiran. Hindi lang ito karangyaan, kundi ang pakiramdam na pumapasok sa isang masungit na teritoryo. Sa likod, may malaking meeting room na may mga salaming dingding, direktang tanaw sa Ayala Tower, at isang napakalaking madilim na kahoy na mesa na kumikinang sa ilalim ng puting ilaw. 5 tao na ang nakaupo, 3 lalaki at 2 babae. Lahat ay nakasuot ng mamahaling suit. Hindi nila siya binati. Tiningnan lang siya na parang nagkamali siya ng palapag. Sumulong si Bea ng may matibay na hakbang, ngunit hindi nagpakita ng paghamon. Nakasabit ang folder sa kanyang dibdib na parang kalasag. Ang blonde na babae sa unahan, na may perpektong pulang blazer, at labing pininturahan ng may surgical precision, ang unang nagsalita. Ikaw ba si Bea Alonzo? Tanong niya habang itinaas ang isang kilay. Opo, magandang umaga. Naku, bulong ng babae. Tinitignan mula ulo hanggang paa ang damit ni Bea. Napakakaiba. Akala ko ito ay isang interview, hindi isang pangongolekta ng donasyon. Ang lalaking katabi niya, na may buhok na maayos ang suklay at isang malaking relo na kumikinang sa pulso, ay mahinang tumawa, parang galing sa palengke, hindi sa opisina. Nagtawanan ng iba bago pa man makaupo si Bea, isang mas bata na may matulis na mukha at mapagmataas na ngiti, ang nagkomento. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng kumpanya? Dito hindi kami nag-hire ng mga voluntaryo. Umupo si Bea nang hindi sumasagot, binuksan ang kanyang folder at kinuha ang kanyang resume. Ibinaba niya ito sa mesa, patungo sa babaeng nakapulang blazer. Kinuha niya ito ng 2 daliri na parang basang papel. Nang hindi binabasa, ipinasa niya ito sa executive na may mamahaling relo. Hindi niya man lang ito binuksan. Ito lang ba? Sabi niya, ibinagsak ito pabalik sa mesa, baluktot. Ito ang aking propesyonal na karanasan, ang aking mga tagumpay,
at ang aking mga proyekto, kalmadong sagot ni Bea. At sa tingin mo, sa pamamagitan nito ay mapahanga mo kami? Sumandal ang mayabang na binata. Nag-aral ka ba ng sociology o kung ano paman? Computer science na may focus sa artificial intelligence ethics, sagot ni Bea. Huminga ng malalim ang isa sa mga babae. Nakasuot siya ng salamin na may manipis na frame at may malamig na tono ng boses na parang marmol sa sahig. Etika. Dito, kailangan namin ng mga taong lumulutas ng problema, hindi nagpipilosopo. Sinubukan ni Bea na manatiling kalmado. Nagtrabaho ako sa Scalable System Development ng mahigit 8 taon. Ang huling proyekto na pinamahalaan ko ay nagpataas ng operational efficiency ng isang kumpanya ng 300%. Kaya ako narito. Talaga? Putol ng isa. Scalable System. Ito ba ay isang recipe app o kung ano paman? Kinuha ng babaeng nakapulang blazer ang isang itim na marker. Buong lakas na tinanggal ang takip at isinulat sa malalaking letra sa resume ni Bea. Failed. Tapos. Ganyan ang pagtatapos ng mga pangarap na walang brand, sabi niya, nang may ngiting baluktot. Nagtawanan ng iba, habang ang isa ay kinukunan ng video gamit ang cellphone. Ang hangin ay parang silid na puno ng talim. Kinuha ni Bea ang resume na may nakasulat na failed sa itim na tinta na sariwa pa at maingat na itiniklop. Walang siyang sinabi, hindi humingi ng respeto, hindi umiyak. Inilagay lamang niya itong muli sa kanyang folder nang may kapayapaan na nagpagulo sa marami sa mga naroroon. Ang babaeng nakasalamin, si Gretchen Barreto, ang sumunod na nagsalita. At pagkatapos, ano ang inaasahan mo? Isang premyo sa pagtitiis. Dahil dito, hindi kami nag-a-hire ng martir. Nandito ako para pag-usapan ang aking trabaho, hindi ang aking damit. Mahinahong, sabi ni Bea. Ang iyong damit ang pinakamaliit na problema, singit ni Daniel Padilla, ang batang tagapagmana na may malaking ego. Sa tingin mo ba talaga ay may kakayahang pamunuan ng isang bagay sa Medina Group ang isang taong may resume na tulad mo? Hindi ako dumating para mamuno, dumating ako para magbigay solusyon, sagot niya. At alam kong kaya kong gawin iyon. Solusyonan ng ano? Isang crossword puzzle? Biro ni Gerald Anderson, ang walang pakialam na tao. Gerald, pinag-uusapan natin ang tunay na teknolohiya, hindi mga kwentong pambata. Sa tingin mo ay espesyal ka dahil marunong kang gumamit ng spreadsheet. Tingnan mo, mas mabuti pang umalis ka bago pa lumala ito. Dagdag ni Catherine Bernardo, ang HR Director, na nakakrus ang mga braso. Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Oo, lumayas ka na, sabi ni Alden Richards, ang may kapansin-pansing relo. Pinag-aaksaya mo lang ang oras namin. Tumayo si Daniel at kinuha ang isang kristal na pitsel ng tubig. Lumapit siya kay Bea na may peking ngiti, dahil nandito ka para palamigin ang iyong mga ideya, Bea. At nang walang babala, ibinuhos ang tubig sa kanya. Binasa ng likido ang kanyang blusa at hinugasan ang palda hanggang sa tuhod. Bumaba ang tubig sa kanyang mga braso habang lahat sa silid ay nagtawanan. Ngayon, nakasuot ka na para sa okasyon, sabi ni Alden. Tumatawa na parang nagkuwento siya ng isang napakatalinong biro. Hindi gumalaw si Bea, ipinikit lang niya ang kanyang mga mata ng isang segundo, huminga at pinunasan ang kanyang mukha gamit ang basang manggas. Handa na ba tayong magpatuloy sa interview? Sabi niya nang hindi itinataas ang tono. Tumahimik ang grupo ng sandali. Nagbuntong hininga si Gretchen at kumuha ng isang makapal na folder mula sa isa sa mga drawer. Alam mo ba, gawin nating masaya ito, sabi niya. Tingnan natin kung marunong ka man lang mag-add. Perpekto, sagot ni Bea nang walang pag-aalinlangan. Ibinigay ni Alden sa kanya ang isang pakete ng 10 pahina. Bawat isa ay may mga problema sa lohika at code, komplikado kahit para sa isang may karanasan. Sa tabi nito ay isang blanko na papel at isang panulat. Walang computer, papel at panulat lang, sabi niya. May 10 minuto ka. Tumango si Bea, umupo ng tuwid, kinuha ang panulat at nagsimulang magsulat. Mabilis niyang tinitingnan ang bawat problema. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng walang pag-aalinlangan. Habang siya ay sumusulat, walang nagsasalita. Ang ilan ay tinitingnan siya ng may paghamak, ang iba ay naiinip na. Nagkukuskus lang siya ng kung ano, bulong ni Gretchen.
Inaasahan ko na ang mga pagkakamali, dagdag ni Daniel na may labis na paghikab. Nang matapos si Bea, inilagay niya ang mga papel sa harap ni Alden na may bahagyang ngiti. Tapos na. Kinuha ni Alden ang mga ito nang walang labis na interes. Nagbasa siya ng ilang linya, sumimangot, at nang walang sinasabi, pinunit ang lahat ng papel sa gitna at itinapon sa basurahan. Hindi na kailangan repasuhin ito. Maliwanag na ito ay isang kalamidad. Talaga bang akala mo ay mapahanga mo kami sa pamamagitan nito? Tawa ni Daniel. Pakisuyo, nakakaawa ito. Tingnan mo, mas mabuti pang umalis ka na, sabi ni Catherine. Ayaw naming lalong lumala ito. Maingat na iniligpit ni Bea ang kanyang mga basang gamit. Wala na siyang maiaalok, ngunit hindi rin niya naisip na magmakaawa. Mas marami itong sinasabi tungkol sa inyo kaysa sa akin, mahinang sabi niya. Ngayon ay nagiging malalim siya, tawa ni Gretchen. Tingnan mo, mas mabuti pang tawagan mo ang seguridad, Catherine. Nawawala na sa sarili ang babaeng ito. Oo, tawagan mo ang seguridad, sabi ni Gerald, at lahat ay sumang-ayon. Kinuha ni Catherine ang kanyang telepono at nagdial. Oo, magpadala kayo ng 2 tao sa ika-68 palapag. Mayroon kaming hindi autorisadong tao na ayaw umalis. Tumingin si Bea sa bintana. Kumikinang ang Manila sa ilalim ng malinaw na kalangitan, na parang sa labas ay lahat ng hindi naroroon sa silid na ito. Tama, maliwanag, malaya. Alam mo kung ano ang magagawa mo? Sabi ni Daniel habang kinukuha ang kanyang malamig ng kape. Maaari mong gamitin ito bilang inspirasyon para sa iyong susunod na self-help blog. At nang walang babala, ibinuhos niya ang kape sa dibdib niya. Tinamaan ng likido ang natitirang tuyo sa kanyang blusa at tumulo sa kanyang folder. Perpekto. Ngayon, oo, parang nagtatrabaho ka sa isang coffee shop, dagdag ni Alden, pumapalakpak na parang isang palabas sa sirko. Dumating ang 2 guwardiya na nakaitim na kamiseta at ID. Ito ba ang tao? Tanong ng isa. Oo, ilabas niyo siya dito at pakisigurado na hindi na siya makakapasok muli, utos ni Catherine. Hinablot ng isa sa mga guwardiya ang folder ni Bea. Kinuha ng isa pa ang kanyang braso ng mahigpit. Dito po, ma'am? Wala, sabi niya ng may matatag na boses. Mayroon itong personal na dokumento. Hindi na mahalaga, sabi ni Gerald habang kinukuha ang mga papel at pinupunit sa harap ng lahat. Wala itong halaga. Nahulog ang mga papel na parang basag na ulan sa sahig. Yumuko si Bea para pulutin ang mga ito. Ngunit bago pa niya mahawakan, tinapakan ng sapatos ni Gerald ang mga ito sa karpet. Hindi mo ba naiintindihan na walang gustong nandito ka? Sabi niya ng mapanukso. Tumayo si Bea. Kinuha ang isang punit na papel mula sa sahig. Maingat na itiniklop at tiningnan ng lahat isa-isa. Salamat sa pagpapaalam sa akin na makita kung ano ang nasa likod ng inyong mga suit at sa gayon ay inakay siya palabas ng silid. Ang mga pasilyo ng gusaling Ayala Tower ay maluwang, tahimik at kumikinang, ngunit sa sandaling iyon ay tila isang runway ng kahihiyan. Naglakad si Bea sa pagitan ng mga saradong salaming opisina na may mga empleyado na tinitingnan siya nang hindi naglalakas loob na magtanong. Ang kanyang blusa ay basa pa rin, ang kape ay tumama sa harap, at ang tubig ay bumababa mula sa palda hanggang sa sapatos. Ang mga hibla ng buhok ay dumidikit sa kanyang pisngi, gayunpaman hindi yumuko ang kanyang likod. Diretso lang, sabi ng isa sa mga guwardiya, nang hindi siya tinitignan. Ang isa naman ay sumusunod na parang natatakot na lumingon si Bea. Hindi niya gagawin iyon. Nang makarating sa pangunahing lobby, nakilala siya ng isa sa mga receptionist. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka nang makita siya sa ganoong kalagayan. Gusto niyang magsalita, ngunit hindi siya naglakas loob. Ang guwardiya na may hawak na folder ni Bea ay lumapit sa isang basurahan na metal at walang seremonyang itinapon ito sa loob. Hindi na ito para sa iyo, bulong niya. At huwag kang babalik, dagdag ng isa pa habang binubuksan ang mga salaming pinto. Hindi nag-a-hire ng impostor ang Medina Group. Lumabas si Bea. Ang init ng Manila ay tumama sa kanyang mukha na parang sampal. Sumisikat ang araw, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay isang buhol sa kanyang sikmura. Lumapit siya sa anino ng isang puno ng palma sa tabi ng gusali at saglit na sumandal sa pader. Huminga siya ng malalim. Hindi siya umiyak,
Hindi sumigaw. Inalis lang niya ang basang hibla na tumatakip sa kanyang noo at kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Denial niya ang numero na mas kilala niya kaysa sa iba pa. Dominic mahal, sagot niya ng may kalmadong boses. Kumusta? May 2 segundong paghinto. Hindi tulad ng inaasahan ko, sabi niya ng walang galit o lungkot, puro katotohanan lang. Pinahiya nila ako, ininsulto, binuhusan ng tubig at kape, pinunit ang aking mga papel, inilabas ako ng seguridad. Paano nangyari iyon? Oo, tinrato nila ako na parang basura. Tumahimik si Dominic. Ito ay isa sa mga katahimikan na hindi napupuno ng mga salita, kundi ng tensyon. Ayos ka lang? Tanong niya. Oo, nasa labas na ako, ngunit kailangan kong malaman mo. Papunta na ako diyan, sabi niya ng tuyo, matatag. Pinatay ni Bea ang telepono, nanatili ng ilang segundo sa anino, pagkatapos ay naglakad patungo sa isang kalapit na bangko, umupo at naghintay. Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa tila kalmado, ngunit sa mga opisina sa ika-6 pang palapag, kinabukasan ay walang kalmado. Maaga nang dumating ang mga direktor ng Medina Group kinabukasan. Hindi tulad ng ibang mga pulong, walang paunang agenda, tanging isang malinaw at kagyat na mensahe na ipinadala mula sa General Directorate. Mandatory attendance, walang exception. Executive Room, 8 ng umaga. Walang sinuman ang nakakaalam kung bakit, ngunit sinasabi na personal na dadalo si Dominic Roque, ang CEO at founder ng grupo, at hindi ito madalas mangyari. Sa katunayan, sa mga nakaraang buwan, nagtrabaho siya mula sa ibang bansa na nagpapanatili ng sarili sa labas ng pang-araw-araw na gawain. Kaya, nang makita nila ang kanyang pangalan sa tawag, nagsimula ang kaba. Magiging restrukturasyon ba ito? May bentahan ba? Baka iaanunsyo niya ang kanyang pagre-retiro. Ang mga teorya ay lumilipad sa mga pasilyo. Walang totoo. Ang executive room ay punong-puno. Ang mga direktor mula sa lahat ng departamento, mga pinuno ng departamento, mga manager, at mga pangunahing tauhan ay sumakop sa mga upuan sa paligid ng malaking oval na mesa. Sa mga screen, nakakonekta ang mga international investor sa pamamagitan ng video call mula sa iba't ibang bansa. Malinaw ang tensyon. Si Catherine Bernardo, HR Director, ay mas nag-ayos kaysa karaniwan. Iniaayos ni Alden Richards ang kanyang relo tuwing 5 minuto na parang hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang mga kamay. Balisa na tinitingnan ni Daniel Padilla ang kanyang telepono. Kinakabahang nililinis ni Gretchen Barreto ang kanyang salamin. Hindi tumigil si Gerald Anderson sa pagtingin sa pinto. Eksaktong 8:07 bumukas ang mga pinto. Pumasok si Dominic Roque ng may matibay na hakbang, nang hindi binabati ang sinuman. Nakasuot siya ng madilim na suit, walang kurbata, malamig ang tingin. Siya ay 42 taong gulang, maikli ang buhok, na may ilang kulay abo na hibla sa kanyang sentido at isang ekspresyon na nagtataglay ng pagkabigo at kontroladong galit. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay makita siya. Pumasok si Bea sa likod niya na suot ang parehong damit ng nakaraang araw. Ang blusa ay may mantsa pa rin ng kape, ang palda ay gusot, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng elastic band. Ang kanyang presensya ay isang buhay na paalala ng isang bagay na hindi pa naiintindihan ng karamihan sa silid na iyon. Lumunok ng laway si Catherine, nahulog ang ballpen ni Alden. Nawala ang kulay sa mukha ni Daniel. Agad na nagbaba ng tingin si Gretchen. May binulong si Gerald na hindi narinig ng sinuman. Humakbang si Dominic sa harap. Nanatili si Bea ng ilang hakbang sa likod nang walang sinasabi. Magandang umaga, sabi ni Dominic nang may malalim na boses. Walang sumagot. Ang nangyari kahapon sa tore na ito ay hindi katanggap-tanggap at ngayon malalaman ng lahat kung bakit. Kinuha niya ang remote control at binuksan ang pangunahing screen. Ang makikita ninyo ay hindi fiction, hindi exaggeration. Ito ang realidad sa loob ng kumpanyang ito. Ipinakita ng screen ang isang security camera footage. Malinaw na nakita si Bea na pumapasok sa meeting room sa ika-68 palapag, ang kanyang folder sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nagsimula ang mga komento, malinaw ang audio, bawat panunuya, bawat insulto, bawat tawa, parang galing sa palengke, hindi sa opisina. Nasaan ang stall ng kakanin? Ito ay Medina Group, hindi charity.
Ang mga mukha ng mga naroroon sa executive room ay nagbabago bawat segundo. Ang ilan ay tinitingnan ang screen ng may kahihiyan. Ang iba ay may takot. Ang mga boses ay hindi mapagkakamali. Walang paraan para itanggi. Sa video, nakita rin si Daniel na nagbubuhos ng tubig pagkatapos ng kape, si Alden na pinupunit ang mga papel, si Catherine na tumatawag ng seguridad. Nanatili si Bea sa likod ni Dominic, tinitingnan ang lahat, hindi nang may galit, kundi nang may katotohanan sa kanyang mga mata. Itinigil ni Dominic ang video. Siya si Bea Alonzo, sabi niya, lumingon lang. Aking asawa, ang babae na nasa tabi ko mula nang itatag ko ang kumpanyang ito. Ang utak sa likod ng marami sa mga proseso na ginagamit natin ngayon sa buong grupo. At kayo, tinrato niyo siya na parang walang halaga. Huminto. Patunayan natin ito sa atin. Mag-comment ng salitang pizza. Ito ay para lituhin ang mga mausisa sa mga komento. Ipagpatuloy natin ang salaysay. Isang makapal na katahimikan ang bumalot sa silid. Walang gumalaw ng kalamnan. Ang boses ni Dominic ay umalingaw-ngaw, ng malinaw, nang hindi tumataas, ngunit may pagtitiyak na hindi kailangan ng sigaw. Hindi dumating si Bea dito kahapon para bigyan ninyo siya ng pabor. Dumating siya dahil ako mismo ang humiling na mag-apply siya bilang bahagi ng isang internal assessment process. Gusto kong obserbahan kung paano gumagana ang aming mga pagkuha sa executive level. Wala akong sinabihan. Ito ay isang pagsubok at kayo ay bumagsak ng may kahihiyan. Pinindot ni Dominic ang isa pang pindutan sa remote at ipinakita ng screen ang isang development interface na may mga linya ng code. Ito ang core ng Operational Intelligence System na sumusuporta sa aming analytics at logistics platforms, ang ginagamit namin para mag-automate ng mga desisyon sa bawat isa sa aming global branch. Pamilyar ba? Siyempre oo. Araw-araw kayong nakikinabang dito. Nag-zoom in siya sa isang digital signature sa sulok ng file. Alonzo, co-author. Isinulat ito ni Bea taon na ang nakalipas nang ang Medina Group ay hindi pa higit sa isang ideya, sa isang notebook at isang gamit na laptop. Habang ang ilan sa inyo ay halos hindi pa nakakahanap ng unang trabaho, dinisenyo na niya ang sistema na ngayon ay nagpapakain sa inyo. Napalunok ng laway si Daniel Padilla at nagbaba ng ulo. Hindi alam ni Catherine Bernardo kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay. Sinusubukan ni Gretchen Barreto na panatilihin ang kanyang composure, ngunit nanginginig ang kanyang mga binti sa ilalim ng mesa. Pinagpapawisan si Alden Richards, bagaman perpektong gumagana ang air conditioning. Dahan-dahang naglakad si Dominic sa silid habang nagsasalita. Alam niyo kung ano ang pinakamabigat sa lahat ng ito. Hindi ang tubig, hindi ang kape, hindi ang mga insulto. Ang gaan ng loob ninyong lahat na naramdaman ninyong nakatataas na parang ang pagkakaroon ng titulo sa kumpanya o ang pagsusuot ng mamahaling relo ay nagbibigay sa inyo ng karapatang durugin ang sinuman ng walang tanong. Nanatiling tahimik si Bea, hindi niya kailangan ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang simpleng presensya, marumi at matatag, ay nagsabi ng lahat. Ngayon, sabi ni Dominic, gusto kong marinig ang inyong mga paliwanag. Tingnan natin kung sino ang gustong magsimula. May ilang segundo ng purong kawalan. Walang nangahas hanggang sa nagsalita si Catherine. Inaamin ko na marahil ay medyo matigas kami, ngunit kailangan mong maunawaan ang konteksto. Dumating siya ng walang paunawa, ng walang malinaw na reference, na may presentasyon na hindi sumusunod sa mga pangunahing pamantayan ng imahe na pinapatakbo namin dito. Imahe? Putol ni Dominic. Ang imahe ba ang nagtatakda ng talento sa kumpanyang ito? Nag-alinlangan si Catherine. Hindi iyon ang eksaktong ibig kong sabihin. Ang sinabi ko lang, susunod. Huminga ng malalim si Alden. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino siya. Kung alam ko lang, siyempre, trinato ko siya ng may higit na respeto. Tumingin si Bea sa unang pagkakataon sa buong silid. Kaya ang respeto ay nakukuha lamang kung ang isang tao ay mahalaga, hindi ba? Nagkibit balikat si Alden nang hindi sumasagot. May iba pa? Tanong ni Dominic. Bahagyang itinaas ni Daniel ang kanyang kamay. Tingnan mo, sinunod ko lang ang tono na nasa silid. Nagsimula ang lahat kay Catherine at ang pagbuhos ng tubig ay biro lang na napasama. Hindi ko ginawa ng masama ang intensyon. Agad na lumingon si Catherine, paumanhin.
Ikaw ang unang nanuya sa kanyang damit at tinawag mo siyang nanghihimasok. Ikaw ang humiling na alisin siya, sagot ni Daniel. Kayong dalawa ang responsable, sabi ni Dominic nang hindi nawawalan ng kalmado. Huwag kayong magkamali. Dito, walang sinumang makakaligtas sa pamamagitan ng pagbibintang sa iba. Si Gretchen, na hanggang sa sandaling iyon ay walang imik, ay nagsalita ng mahina. Patawad. Nagkamali talaga ako. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Dominic. Dahil akala ko siya ay isa sa mga naghahanap ng oportunidad ng walang alam. At dahil pinagsikapan kong marating ang aking kinalalagyan, at pakiramdam ko hindi niya deserve na umupo sa aming level. At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magpasya niyan? Wala. Eksakto. Huminto si Dominic sa harap ni Gerald Anderson, na nanatiling tahimik. Tinitigan niya ito. Wala kang sasabihin? Itinaas ni Gerald ang tingin. May kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na tila malapit ng masira. Lumaki din ako mula sa ibaba, sabi niya sa huli. Wala ang pamilya ko. Ang una kong trabaho ay naglilinis ng opisina. Ako ang unang nakapagtapos. Napakahirap ng lahat at marahil kaya ako naging matigas dahil ayaw kong bumalik doon. Dahan-dahan siyang naupo. Naiintindihan ko iyan. Ngunit hindi ka naging matigas, Gerald. Ikaw ay naging malupit. Lalo na sa isang taong dumaan sa iyong pinagdaanan. At mas masahol pa iyon. Dahil hindi mo ito ginawa dahil sa kawalan ng kaalaman, ginawa mo ito dahil sa takot na maging tulad ng iyong pinanggalingan. Hindi sumagot si Gerald, yumuko lamang. Humakbang si Bea. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya mula nang magsimula ang lahat. Hindi ako narito para sa paghihiganti, sabi niya. Narito ako dahil ang kumpanyang ito ay itinatag sa mga prinsipyo. Dahil nang magsimula kami ni Dominic, wala kaming kahit ano. Walang investors, walang structure, walang magagandang suit, puro sipag lang. At ngayon ay nakikita ko ang isang team na naniniwala na ang halaga ng isang tao ay nasa kanyang hitsura at hindi sa kanyang kakayahan. Muli siyang nanahimik, walang makahawak ng kanyang tingin. Naranasan ko na ito dati, patuloy niya. Kaya ako dumating mag-isa, nang walang sinasabi kanino man kung sino ako. Gusto kong malaman kung ang kumpanyang ito ay karapat-dapat pa rin sa pagsisikap na inilagay namin para itayo ito. Muling nagsalita si Dominic, at ngayon, alam ko na rin ang sagot. Muli niyang tiningnan ang bawat isa sa mga sangkot. Isa-isa. Ang kumpanyang ito ay may mga patakaran, may mga prinsipyo, at kayo, ang mga nakaupo dito, ay niyurakan ang mga ito. Bumalik si Bea sa kanyang upuan nang walang sinasabi. Hinarap ni Dominic ang iba pang naroroon. Ang susunod na mangyayari ay hindi na pag-uusapan o personal. Ito ay makatarungan. Lumapot ang tensyon. Alam na ng ilan kung ano ang mangyayari. Huminto si Dominic sa tabi ng screen. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit walang pag-aalinlangan. Ang desisyon ay ginawa na. Mula sa sandaling ito, ang mga sumusunod na empleyado ay hindi na bahagi ng Medina Group. Malinaw niyang sabi. Catherine Bernardo, Gretchen Barreto, Alden Richards, Daniel Padilla, at Gerald Anderson. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Ang mga kamera ay nakabukas pa rin at ang mga investor na nakakonekta sa video call ay sumandal sa kanilang mga screen ng attentive. Ano? Sabi ni Catherine. Ginamit ang boses sa unang pagkakataon sa buong pulong. Hindi ka maaaring seryoso. Ganap na seryoso, sagot ni Dominic. At ang iyong mga salita ay nakarecord sa video na iyon, tulad ng iyong mga aksyon. Wala nang iba pang ipapaliwanag. May 20 taon na ako sa kumpanyang ito, bulalas ni Alden. Hindi ito maaaring matapos ng ganito. Pinagtatawanan mo ang isa sa mga taong tumulong sa pagbuo ng teknolohikal na pundasyon kung saan mo sinisingil ang iyong taunang bonus. Ang iyong pananatili sa kumpanyang ito? Oo. Maaaring matapos ng ganito at nangyayari na, sagot ni Dominic nang walang pag-aalinlangan. Isang pagkakamali lang iyon, sigaw ni Daniel. Hindi namin alam kung sino siya. Iyon mismo ang punto, sabi ni Bea mula sa kanyang upuan. Hindi niyo alam kung sino siya at kaya ninyo naisip na kaya ninyong durugin ng walang kahihinatnan. Ginawa ninyo dahil inakala ninyong walang mahalagang tao ang nakatingin at ngayon, nakikita ng lahat. Dagdag ni Dominic. Itinuro niya ang isa sa mga screen. Dito,
nakita ang isang internal corporate news channel na nagpapakita na ng mga bahagi ng video na kakabre-play lang. Mga headline, tulad ng mga direktor ng Medina Group nahaharap sa internal investigation dahil sa diskriminasyon, ay lumabas kasama ang mga frozen na mukha ng mga sangkot. Tumayo si Catherine. Ito ay isang pampublikong kahihiyan. Hindi ba iyon ang ginawa mo kahapon sa harap ng isang kamera at ng 4 na tao na sumunod sa iyong biro? Sabi ni Bea nang hindi itinatataas ang boses. Ito ay ang bunga lamang. Pumasok ang mga guwardiya sa silid ng walang ingay. Itinuro ni Dominic sa kanila ng bahagya kung sino ang dapat lumabas. Isa-isa, ang mga responsable ay inakay palabas. Naglakad si Catherine nang nakataas ang ulo, nagpapanggap na may dignidad, ngunit ang kanyang mga hakbang ay hindi maayos. Nagprotesta si Alden habang inakay patungo sa pinto. Makikinig kayo sa aking mga abogado. Ang iyong mga abogado ay maaaring magpaliwanag na ito ay ganap na legal at higit sa lahat, moral. Sagot ni Dominic nang hindi siya tinitignan. Walang sinabi si Daniel. Ang kanyang mukha ay maputla, walang kulay. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Umiiyak si Gretchen ng tahimik habang inililigpit ang kanyang mga gamit. Huminto si Gerald bago lumabas at tumingin kay Dominic. Nagkamali ako. Alam ko iyan. Wala akong dahilan. Hindi, wala ka, sagot ni Dominic. Ngunit kung sa isang araw ay magpasya kang bumalik sa pagiging tao na ikaw nang naglilinis ka ng opisina, marahil ay makakapagsimula kang muli sa ibang lugar. At tumango si Gerald ng tahimik. Nang makalabas na ang lahat, bumaling si Dominic sa iba pang naroroon. Hindi lang ito tungkol sa kanila, tungkol ito sa lahat. Hindi maaaring umunlad ang kumpanyang ito kung ang mga halaga nito ay nasa website lang. Dito, hindi tayo para magpanggap na mahusay, tayo ay para isagawa ito. Ang isa sa mga investor na nakakonekta ay nagtaas ng boses mula sa screen. Ginoong Roque, sa ngalan ng International Committee, nais naming pasalamatan ang aksyong ito. Ang ginawa mo ngayon ay nagpapakita na ang Medina Group ay hindi lamang kumikita kundi etikal din. Mayroon kang aming ganap na suporta. Tumango si Dominic. Salamat. Hindi madali ang gumawa ng mga desisyon na tulad nito, ngunit mas mahirap pa ring hayaan na mabulok ang kultura ng kumpanya mula sa loob. Natapos ang pulong, pinatay ni Dominic ang mga screen at lumapit kay Bea. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon pa rin sa kanila, ngunit hindi na dahil sa matinding pagkausyoso, kundi dahil sa respeto. Sa tingin mo ba ay sapat na ito? Mahinang tanong niya. Tiningnan siya ni Bea sandali bago sumagot. Hindi ito tungkol sa kung sapat na ito para sa akin. Ito ay tungkol sa kung sapat na ito para sa mga susunod. Ngumiti lang si Dominic. Kung gayon, ayos na. Tumango siya at pareho silang lumabas ng silid nang walang sinasabi. Sa mga sumunod na araw, agad na dumating ang mga kahihinatnan. Ibinahagi ng internal network ng Medina Group ang opisyal na pahayag ng pagpapaalis dahil sa malubhang paglabag sa Code of Ethics and Corporate Respect. Sinuspinde ang mga account ng mga sangkot, inalis ang mga access, tinanggal ang mga larawan mula sa opisyal na website, ngunit hindi nagtapos doon ang bagay. Sa LinkedIn, sinubukan ni Catherine na ipaliwanag ang kanyang pag-alis sa isang post na nagsasabing, minsan, ang mundo ng korporasyon ay pinaparusahan ang pagiging masinop ng matindi. Ipinagmamalaki ko ang pagpapanatili ng aking mga pamantayan. Ngunit hindi nagtagal ang mga komento. Ang mga taong nakakita ng leaked video ay nagsimulang sumagot ng mga parirala tulad ng hindi iyan pagiging masinop, iyan ay pang-aabuso o pamantayan. Ang mga pamantayan ng paghamak sa iba dahil sa kanilang pananamit. Sinubukan ni Alden na makipag-ugnayan sa isang kalaban na kumpanya, ngunit ang balita ay nakarating na sa lahat ng lupon ng negosyo. Nasisira ang kanyang pangalan. Ganoon din ang nangyari kay Gretchen na may pending na alok sa ibang kumpanya. Binawi nila ito sa parehong linggo. Si Daniel, na ang pamilya ay may mga pamumuhunan sa iba't ibang kumpanya ng teknolohiya, ay ipinatawag ng kanyang ama sa isang pribadong pulong. Walang nakakaalam ng mga detalye, ngunit pagkalipas ng ilang araw ay kumalat na ang kanyang apelyido ay aalisin sa mga nakikitang record ng kanilang holdings. Isang eleganteng paraan upang sabihin na siya ay pampublikong pinawalang mana. Si Gerald,
Ang tanging hindi sumubok na ipaliwanag ang kanyang sarili ay nawala sa radar. Isinara ang kanyang mga account, binago ang kanyang numero at hindi na muling nagpakita sa anumang kaganapan sa sektor. Si Bea, sa kabilang banda, ay kinilala sa isang pribadong kaganapan ng mga developer na ginanap ilang linggo pagkatapos sa Universidad ng Pilipinas. Nagbigay siya ng isang panayam na pinamagatang kapag ang talento ay sinusukat ng nakapikit. Naging viral ang kanyang lecture, hindi dahil sa kanyang sinabi, kundi sa kung paano niya ito sinabi, nang walang galit, nang walang pagmamataas, puro katotohanan lang. Huminto, espesyal na laro para lituhin ang mga mausisa. Mag-comment ng pastel. Ito ay para lang lituhin ang mga nagbabasa ng komento nang hindi nakikita ang video. Ipagpatuloy natin ang kwento. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang taglamig sa Manila sa tanging paraan na maaari itong dumating na may pinong ambon sa umaga at hapon na hindi na nakakapaso. Ang mga kalsada ay puno pa rin ng mga sasakyan, maningning na ilaw at mga opisina na hindi natutulog. Ngunit sa isa sa mga hindi gaanong mataong kanto ng sentral na istasyon ng MRT, isang lalaki ang nakaupo sa pader. Luma ang kanyang jacket, mahaba ang kanyang balbas, at ang kanyang mukha ay may suot na hindi mula sa panahon kundi mula sa pagbagsak. Sa kanyang mga kamay, isang maliit na improbisadong card na nakasulat ng marker. Pakiusap, anumang tulong ay tinatanggap, Alden Richards. Hindi na siya ang sa pananalapi, hindi na ang sa mamahaling relo, hindi na ang malakas magsalita sa meeting room. Ngayon, isa na lang siya sa daan-daang nawawala sa lungsod. Ang relo na gusto niyang ipagmalaki ay matagal nang nawala. Ibinenta niya ito ilang linggo pagkatapos ng kanyang pagpapaalis. Hindi dahil sa matinding pangangailangan, kundi dahil sa pagkabigo na parang ang pagtatapon nito ay magbubura sa kanyang ginawa. Hindi ito nakatulong. Walang huminto para basahin ang kanyang karatula. Ang ilan ay binabaliwala siya ng may parehong kawalang interes na kung saan siya ay binabaliwala ang iba. Ang iba naman ay nakakakita sa kanya at sumisimangot. Ang isa o dalawang dumadaan ay nagbaba ng tingin na naiinis. Hindi na nagulat si Alden, pagod lang siya. Sa araw na iyon, ang araw ay nakahilig sa mga gusali. Ang istasyon ay tila mas walang tao kaysa karaniwan. Isang babae ang naglalakad sa kabilang direksyon ng pasukan. Flat shoes, kalmadong lakad. Isang madilim na asul na jacket na namumukod tangi sa mga kulay abo na tono ng paligid. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Si Bea Alonzo. Walang dala siyang guwardiya. Walang nakikitang alahas, ngunit ang kanyang presensya ay imposibleng baliwalain. Sino man na makasalubong ang kanyang tingin ay nakakaramdam na mayroong kakaiba sa kanyang paraan ng paglalakad. Matatag, kalmado, sigurado. Agad siyang nakilala ni Alden. Ang unang reaksyon ay ibaba ang tingin, ang pangalawa ay subukan tumayo. Hindi niya nagawa. Nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi dahil sa lamig, kundi sa kahihiyan. Huminto si Bea sa harap niya. Tinitigan siya ng ilang segundo nang walang imik. Sa kanyang mukha ay walang panunuya o awa, tanging isang hindi matitinag na kapayapaan. Dahan-dahang itinaas ni Alden ang tingin. Ang kanyang mga mata ay basa, ngunit walang siyang sinabi. Isinubo niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket, kinuha ang isang P1 na barya. Kumikinang ito, malinis, na parang bagong kinuha mula sa bangko. Hawak niya ito sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang isang hiyas. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang yumuko at inilagay ito sa bukas na palad ni Alden. Naramdaman niya itong malamig, mabigat, na parang may dalang mensahe. Salamat, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi sumagot si Bea, tumayo siya. Binigyan siya ng huling tingin na hindi paghamak, hindi pagpapatawad. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay hustisya. Lumingon siya at patuloy na lumakad. Naiwan si Alden na hawak ang barya. Hindi ito malaki, ngunit hindi rin lang ito isang barya. Ito ang simbolo ng kanyang nawala at kung sino ang kanyang napagdesisyunan na hindi kailanman magiging. Hindi niya kailangan sumigaw, hindi niya kailangan ng paghihiganti. Hayaan lang siyang manatili sa kanyang katahimikan. Samantala, sa Ayala Tower, nagsimulang magbunga ang bagong patakaran sa pagkuha ng trabaho ng Medina Group. Ipinagkatiwala ni Dominic si Bea sa komite ng Internal Values. Wala siyang formal na posisyon, ngunit alam ng lahat
na mas mahalaga ang kanyang salita kaysa sa anumang titulo. Ang mga interview ay isinasagawa ng may higit na respeto. Ang mga filter ay hindi nakasama ang hitsura. Ang mga opisina ay mas kalmado, mas makatao. Ang mga bagong empleyado, nang makita ang kwento na minsan ay naging viral tungkol sa babae na pumasok ng basang-basa at lumabas na nagtagumpay, alam na iba ang paraan ng paggawa ng mga bagay. Hindi na nagbigay ng panayam si Bea. Hindi na siya muling nagsalita sa publiko tungkol sa insidente. Nagpatuloy lang siya sa pagtatrabaho ng tahimik tulad ng dati. Isang hapon, paglabas niya ng gusali, huminto siya sa harap ng parehong fountain sa lobby kung saan siya naghintay ng elevator sa araw ng kanyang interview. Parehong fountain, parehong marmol, parehong lungsod, ngunit lahat ay iba. Nanatili si Bea ng ilang segundo sa harap ng fountain sa lobby. Pinagmamasdan kung paano bumababa ang tubig sa pinong mga hibla mula sa kristal na eskultura. Ang tunog ay pareho ng umagang iyon nang pumasok siya na may dala niyang folder, ang kanyang mga lumang sapatos at ang kanyang pag-asa na buo pa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya naghihintay na payagan siyang umakyat. Sa pagkakataong ito, narating na niya ang kanyang patutunguhan. Ang mga tao ay nagdaraan sa tabi niya nang hindi humihinto. Ang ilang empleyado ay bumabati sa kanya ng bahagya sa ulo. Ang iba naman ay tinitingnan lang siya ng may tunay na paggalang. Walang nagpapanggap, walang nagkukunwari ng simpatiya. Sa pagkakataong iyon, alam na ng lahat kung sino si Bea Alonzo at kung ano ang kanyang kinakatawan. Hindi dahil siya ang asawa ng founder, kundi dahil ipinakita niya na siya ang tunay na gulugod ng lahat ng ibig sabihin ng Medina Group, hindi sa mga salita, kundi sa mga gawa. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa dignidad. Naglakad siya patungo sa elevator at umakyat sa ika-70 palapag. Sa opisina ni Dominic, nakita niya ang kanyang mesa na malinis na may isang halaman lamang sa sulok at isang picture frame na may lumang larawan. Silang dalawa, mas bata pa, nakaupo sa harap ng isang lumang computer sa isang kapitbahayang coffee shop. Tumatawa na parang walang hangganan ang mundo. Ngumiti ng may nostalgia. Iyon ang simula ng lahat. Umupo siya sa harap ng bintana. Tinitingnan kung paano nagsimulang lumubog ang araw sa likod ng malalayong tore. Ang kalangitan ay tinataka ng kulay kahel at lilang tono. Sa sandaling iyon, hindi niya iniisip ang mga nagpahiya sa kanya. Iniisip niya ang lahat ng mga taong, tulad niya, ay binaliwala ng hindi nakikita, ang lahat ng hindi nakikitang talento, ang lahat ng underestimated na isip. Iniisip niya ang babaeng umiiyak sa banyo noong araw na iyon at kung ilan pa, tulad niya, ang dumaan sa lobby na iyon na nakakaramdam ng pagkababa. Iniisip niya ang lahat ng kailangan pang baguhin. Isang notification ang tumunog sa kanyang telepono. Ito ay isang email ng pasasalamat mula sa isang bagong hire. Isang dalaga na pinili ilang araw na ang nakalipas matapos ang isang naiibang interview. Mas makatao, mas makatarungan. Binasa ito ni Bea nang may ngiti. At pagkatapos ay pinatay ang screen. Hindi na niya kailangan ng higit pa sa araw na iyon. Tumayo siya, isinara ang pinto ng opisina at bumaba sa hagdan, tinatamasa ang katahimikan. Sa ground floor, habang dumadaan sa reception, napansin niya na may isang dalaga na kinakabahan na naghihintay. May dala siyang folder sa kanyang mga kamay at simple, ngunit malinis na damit. Lumapit si Bea nang may ngiti. Unang beses? Opo. Sagot ng dalaga ng may pagkailang. Sana swertehin ka. Salamat po. May interview din po ba kayo, ma'am? Tiningnan siya ni Bea ng may pagmamahal. Mayroon ako noon. Mahirap, ngunit nagbago ang lahat pagkatapos. Naramdaman ng dalaga ang sinabi niya ng hindi ganap na naiintindihan, ngunit nagpapasalamat. Tumawid si Bea sa labasan at hinayaan na balutin siya ng sariwang hangin. Ang Manila ay patuloy na buhay na buhay. Ngunit siya ay naglalakad sa kanyang sariling ritmo, nang walang pagmamadali, nang walang takot. Sa gabing iyon, habang ang mundo ay nagpapatuloy, marami ang nanatiling nag-iisip sa kanilang nakita sa social media, sa kanilang nabasa sa mga artikulo at ulat tungkol sa di pangkaraniwang kasong iyon sa Medina Group. Ang ilan ay nakalimutan, ang iba ay laging naaalala, at para sa mga taong minsan ay nakaramdam ng pagiging maliit, hinuhusgahan, o hinahamak dahil sa hindi pagkakaroon ng perpektong kasuotan,
dahil sa hindi pagkakaroon ng tamang apelyido o dahil sa hindi pagsasalita ng mga salita na inaasahan ng iba. Ang kwento ni Bea ay isang nag-aalab na apoy dahil hindi lahat ng bayani ay sumisigaw. Ang ilan ay naglalakad lang na basang-basa sa isang labi na nakataas ang ulo at buo ang dignidad. At minsan iyon ang pinakamalaking tagumpay.